Napapansin mo ba na ang partner mo ay mas nagiging close sa friend niya or sa ka-workmate niya or sa kung kanino pa man? To the point na parang mas gusto pa niyang kasama yung taong yun kesa sa'yo. Tapos nung kinonfront mo siya about that person, sabi niya, friend niya lang yun at huwag kang magselos at walang nangyayari sa kanila. For sure, dahil wala pang nangyayari sa kanila ng partner mo, naniniwala ang partner mo na hindi siya nag-cheat sa'yo. Confident siya na loyal lang siya sa'yo. Pero hindi mo ba alam na meron tayong tinatawag na emotional cheating? Dahil kahit mismong ikaw na nakakaranas nito, walang confirmation na nag-cheat ka sa partner mo. Ang iniisip kasi natin, matatawag lang na cheating kapag may nangyari na sa kanilang dalawa. Or nakipagrelasyon siya sa iba kahit meron siyang current na jowa. Kaya iniisip natin, hanggat hindi sila nagiging magjowa, hanggat walang nangyayari sa kanila, hindi pa yon cheating. Pero hindi mo alam, nag-cheat ka na pala emotionally. Ano-ano nga ba ang mga sign ng emotional cheating? Kapag may mga bagay ka nang sinasabi doon sa close friend mo na hindi mo kayang sabihin sa totoong partner mo. Masaya ka kapag kasama mo yung close friend mo, pero kapag kasama mo na yung totoong jowa mo, medyo irritable ka na. Mas gusto mong kausap ang close friend mo para mapaghingahan ng mga problema kesa sa partner mo. Pag nag-away kayo ng partner mo, ang una mong tinatakbuhan ay ang close friend mo. Mas madalas mong kasama yung close friend mo kesa sa partner mo. Itinatago mo sa partner mo yung mga text at saka mga PM at mga messages ninyo ng close friend mo. Nagsisimula ka ng ikumpara ang partner mo doon sa close friend mo. Kapag naglalabing-labing kayo ng partner mo, ang nasa isip mo ay ang close friend mo. Hindi ka komportable at medyo ingat kang magsalita kapag pinag-uusapan ninyo ng partner mo ang close friend mo. Yung mga malalalim na usapan ninyo dati ng partner mo, hindi mo na yung ginagawa sa partner mo dahil mas gusto mo nang pag-usapan yung mga bagay na yon sa close friend mo. Kapag yung partner mo ay may comment doon sa close friend mo na parang feeling mo hindi mo nagustuhan, ipinagtatanggol mo ang close friend mo. Kapag may inuman sa barkada ninyo, mas gusto mong kasama yung close friend mo kesa sa jowa mo. Kapag kinall out ng partner mo or nagselos yung partner mo doon sa close friend mo kasi sobra kayong close, dinidismiss mo yung feelings niya at nagiging defensive ka. Ilan lang yan sa mga signs ng emotional cheating. At mahirap ma-detect yan kasi kahit ikaw sa sarili mo na nakakaranas nito, hindi mo alam kung nag-cheat ka na or hindi dahil wala namang nangyayari sa inyo. Dahil hindi naman talaga kayo. So naniniwala ka talaga sa sarili mo na hindi ka nag-cheat sa jowa mo. Kahit na alam mong kinikilig ka sa tuwing nakikita mo ang close friend mo. So mahirap talagang ma-detect ito. Pero kahit mahirap ma-detect to, ramdam naman to ng partner mo. Yung feeling na alam ng partner mo na wala pang nangyayari sa inyo at alam ng partner mo na hindi kayo magjowa ng close friend mo. Pero ramdam ng partner mo na inaagaw ka sa kanya. So ngayong alam mo na meron tayong tinatawag na emotional cheating. Kung dati galit na galit ka sa cheater, makukonsider mo ba ang sarili mo na cheater? Dahil aminin mo man o hindi, isa sa mga sinabi ko kanina mga example, sure akong naranasan mo na yon. Ngayon or noon. So dahil sa tinatawag nating emotional cheating, matatawag at makukonsider mo ba ang sarili mo na cheater? Ano sa tingin mo?